Ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. What will happen now is, kagaya ng nakikita nyo rito, no case filed nor persons apprehended dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging addict, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ang unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo namomonitor na rin natin, nakikita na rin natin. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga mangingisda. Kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung unang huli, ito yata yung nauna. Ito, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, what we will do now, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. According to PDEA, we will be destroying, I would suggest that the press attend that, the destruction of the drugs, para makita ninyo, kasi maraming nagsasabi at marami tayong dati, ngayon hindi na nagagawa. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa. Ngunit 20 kilos na lang ang yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito, saan dadalhin ito? Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Tarlac. Ang procedure diyan, ang unang gagawin, i-test ulit, random testing, para matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin, ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, nailabas na, pag-test na yan, makikita yan na nagbago na yung kanang percentage, kung gaano kalakas yung kung talagang shabu ba. So I would suggest that the press attend that, watch the testing, you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa.